So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. For today's video, unbox natin itong isang napakalupit na budget smartphone ngayon ni Xiaomi, which is a Xiaomi 14C. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. Another unboxing na naman tayo for today at this time is the Xiaomi Redmi 14C, ang isa sa bagong budget smartphone na pwede natin ma-offer sa mga consumers today na mula kay Xiaomi. So itong smartphone na to ay sobrang mura nga. Tatlo yung kanyang variants na nilabas dito sa Philippines. Meron tayong 4GB 128 na 4999, 6GB 128 na 5999, at 8GB 256 na 6999. So when it comes sa price niya, sobrang sulit. For as low as 5K ay makakuha na kayo ng 14C. At ito palang pinurchase natin is yung yung base model, yung pinakamababa. 4GB 128 lang itong Xiaomi Redmi 14C natin na merong SRP na almost 5,000 pesos lang. Pero, pag binili nyo to sa official store ni Xiaomi sa Shopee, makukuha nyo to ng below SRP. I think nakuha ko to na 4 plus din or 3 plus. Mga ganong range lang itong 14C dahil meron tayong voucher. At minsan sa SPay ay 0% interest pa. So, yun nga, 4GB of RAM siya. Up to 8GB dahil extended ang RAM niya up to 4GB. So, a total of 8GB. Ang maganda dito kasi ang laki ng display niya. 6.88 inches tapos 50 megapixel AI dual camera pa siya. Powered na rin siya ng Xiaomi HyperOS. At yung color na inano natin, Sage Green. In-unbox ko na rin pala to mga J-Vlog upon receiving it. Tinignan ko yung design neto. Grabe mga J-Vlog, leather pala itong Sage Green. So, sobrang excited na rin ako ma-explore itong Xiaomi Redmi 14C. Kung interested din kayo dito sa smartphone na to, ayan, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So tara mga J-Vlog, samahan nyo unbox itong Xiaomi Redmi 14C. So ito yung box ng Xiaomi Redmi 14C. Ayan. So may yung sticker dyan, up to 8GB. So 4GB lang talaga RAM nito. 128GB of internal storage, 6.88 large display, and a 50 megapixel AI camera. Sa gilid nito, ayan, powered siya ng Xiaomi HyperOS. 50MP and beyond 5K mAh siya. So 5,160 mAh battery with an octa-core processor and an 18-watt fast charging. So medyo weird. Ito medyo weird to. So mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. So Redmi 14C with your Google Apps. Okay. Ang color na unbox natin is yung color Sage Green with 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So, open na natin si Xiaomi Redmi 14C. And yun nga pala, binili ko to or ni-receive ko, inopen ko na to for physical checkup din, of course, unit. Kasi syempre online tayo bumili. At pagbibili lang tayo sa mga official stores. At yung link na itong 14C nasa description box para hindi na kayo mahirapan. So, ito siya. Mamaya na to. Dito muna tayo sa content ng unit. Ayan, meron tayo ditong, ito yung sinasabi ko sa inyo medyo weird. Tignan nyo, up to 18 watts lang ang charging rate nito, pero nakakatuwa, ang lupit, binigyan tayo ni Xiaomi ng 33 watt na power brick. So nakakatuwa, di ba? Hindi 18 watt, 33 watts, pero up to 18 watts lang po ang kaya nito, which is yun, astig lang or very nice naman kay Xiaomi na mas mataas na watts ang binigay nila. Even though up to 18 watts lang yung kanilang charging rate. So, meron tayong Type-C cable and sad to say, absent na talaga si paring earphone sa ating mga unboxing videos. Meron tayo dito si Baby SIM Eject Tool. At, meron tayo ditong Quick Start Guide and Safety Information at nagbabalik ng merong comeback si Maring Jelly Case. Na-miss ko si Maring Jelly Case sa ating mga unboxing videos. Ayun. Hello, Maring Jelly Case. Okay, open na natin ang 14C. Tanggalin muna natin siya sa kanyang plastic pala. Dapat ang mga plastic ay inaalis, di ba? Ayan, 14C. So, tingnan na natin ang color ng 14C in Sage Green. So, in 3, 2, 1. Bam! So, yan. Ang ganda. Ang unang napansin ko dito is yung kanyang leather feel design or leather design mga ka-J-Vlog. So, very premium. Hindi nyo akalain na budget meal lang itong smartphone na to below 5,000 pesos and nakapag-provide na po ng leather feel
look or design dito sa Xiaomi 14C. Ayan, napakaganda mga J-Vlog. Circular camera module at papakita ko po sa inyo ang kanyang twin brother na si Xiaomi ay si Poco C75. Tignan nyo naman mga J-Vlog. Parehong-pareho lang tong smartphone na to when it comes sa physical look. Pareho rin ng placement when it comes sa camera. Parehong 50 megapixel. Tingnan nyo naman, parehong-pareho din. At pareho din ng screen display to na 6.88 inches. So, pareho din chipset. Parehong-pareho lang sila. Brand lang ang magkaiba. And syempre, tingnan natin yung mga ibang ano niyan. Gagawa ko ng phone comparison about dyan sa dalawang smartphone na to. So, focus natin itong Xiaomi Redmi 14C. Tingnan nyo naman mga J-Vlog. Ang ganda ng leather feel design, no? Ayan yung kanyang camera module. Sa right side, nandito yung kanyang power button and volume rocker. And fingerprint scanner, of course. Sa taas is the 3.5mm headphone jack. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman is microphone Type-C at yung speaker grills. Ang magandang balita sa 14C na wala sa C75 is yung kanyang screen protector. So, meron na itong pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Xiaomi Redmi 14C. Ayan. Mi, powered by Android. So, setup ko naman na to. Balik ako kayo. So dito natin mapapatunayan na pareho lang yung C75 at yung Xiaomi 14C when it comes sa physical look. Yung jelly case ng Xiaomi Redmi 14C nilagay ko sa C75. Eh tignan nyo naman, perfect fit. Even yung mga cutouts niya ay parehong-pareho lang or nag-fit talaga siya. Look. Even the headphone jack, the SIM tray, the microphone, parehong-pareho, swak na swak mga J-Vlog. So, yan yung nagpapatunay na same lang talaga ng physical look, ports, and even yung placement ng mga buttons sa 14C and the C75. And eto si Marin Jelly Case, talagang originally kay 14C to kasi, yun nga, sad to say the 75 or the Poco C75 is wala pong inclusions na case and screen protector. So, ito na-open na natin or na-setup na natin si Xiaomi Redmi 14C. Siyempre, yung una natin titingnan dito is yung kanyang about phone, yung kanyang quick specifications. Android 14 with HyperOS. Ito yung specs niya, 4GB of RAM with MediaTek Helio G81 Ultra, 2.0 GHz, 128GB of internal storage, and check natin yung kanyang refresh rate. So, tulad dun sa Poco C75 is medyo playing safe sila when it comes sa refresh rate na wording na ganyan. Up to 120Hz. Meaning yan, hindi po buong display nito is nasosupport or minsan, hindi siya naka 120Hz. Kaya nakalagay dyan is up to 120Hz. Pero smooth naman so far yung ating pag-i-scroll. Ayan, smooth. Ayan, smooth naman. So yan, unbox na natin si Xiaomi Redmi 14C. Next, gusto magbigay ng first impressions after nating na-unbox itong Xiaomi Redmi 14C. Number 1 mga ka-J-Vlog sa kanyang overall display. Yung display nito napakalaki, 6.88 inches. IPS is okay. 120Hz, yan yung magandang addition dito. 5,000 pesos and naka 120Hz na siya. HD Plus din ako magreklamo dyan and I think yan na rin talaga pinaka-minimum sa mga entry-level or budget smartphones today. Ang laki talaga ng smartphone na ito, i-compare mo sa mga ibang budget na may 6.6, 6.7. Ito kasi nasa tier na siya ng 6.7 inches eh. Very comfortable naman manood dito. And yung paglalaro nyo dito is magiging okay din dahil malaki yung kumbaga malawak yung aspect ratio niya. Next sa kanyang RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya nakakatuwa is very reasonable yung mga price tag. For as low as 5K, 8GB, 128, meron na kayong Xiaomi Redmi 14C na I think yan talaga yung the best talaga ma-offer sa ganitong presyo na 5K na 4GB of RAM. 128 na. Buti na lang walang 64. Kasi 64 to be honest, masakit na sa ulo yan. Going 2025. Kasi ang laki na kumain ng storage ngayon ng mga OS updates. Tapos, mga 64 pwede yan sa mga hindi naman gaano active or usually hindi naman makakain sa social media or sa sa mga multimedia pala. And expandable naman yung storage eh. So, pag photos lang naman mga target nyo is 64 is okay kasi expandable siya. Pero when it comes kasi sa apps, hindi natin pwede siya ilagay sa micro SD card, diba? So, yun nga nakakatawa sa 14C. Marami siyang option
Kumbaga, nagdedepende yan sa budget nyo. Kung budget nyo lang 5K, meron kayong makukuha ng 4GB 128. Kung marami naman kayong budget, isagad nyo na ng 2,000, meron na kayong 8GB 256 na sobrang lupit nung ganyang RAM at ROM. Ako kasi, binili ko yung 4GB 128 kasi gagamitin ko lang to for review. Kaya, bebenta ko rin naman. Kaya, PM nyo, gusto nyo bilhin tong 14C ko. So, yun. Last point sa akin yung RAM at ROM. Very reasonable. Next, sa kanyang camera, for a price tag na, nakita nyo naman din yung photo samples natin. Okay naman, malinaw. Gumagamit din naman siya ng AI kasi nga AI camera rin siya. After mo i-shoot, nagpa-process pa siya, pinapaganda niya pa yung photo, which is okay rin naman yan. So, 50 megapixel, I think, kasi to be honest, hindi mo naman, porkit 50, maganda na eh. Hindi nagdedepende sa taas sa megapixel. Pero yung mapoprovide naman ni Xiaomi is reasonable sa kanyang presyo. Hindi ko lang nagustuhan yung video quality niya. Next sa design. Design-wise, ito talaga nagte-trend even sa Poco C75 yung kanyang circular camera module na sobrang laki. Pero pag tinignan nyo na malapitan, yung camera niya lang yung nandun sa gilid, maliliit lang yan. For design, syempre design, makakuha to ng attention ng mga consumers kasi ang laki talaga ng camera nito. Yung module ang nagulat ako sa 14C yung sage green, leather mga ka-J-Vlog. 5,000 pesos. Leather feel design, hindi plastic, leather feel design, which is magandang addition yan. Very premium, di ba? Hindi mo akalain, pag tinignan nyo to, hindi nyo akalain, 5,000 lang yan. Minsan makukuha ko pa ng 4K. Solid. Sobrang sulit ng 14C. Maganda yung overall design niya, very premium. Nakakatuwa na kahit mura lang itong mga smartphones na to, or even the 14C, binibigyan nila ng attention to details yung design ng mga smartphones sila. Next sa battery, yung battery niya beyond 5K, 5,160 mAh, 18 watt fast charging. Yan yung pinakasagad niya, support sa up to 18 watts. Pero ito talaga nakakatuwa sa Xiaomi, sobrang plus point sa kanila. 18 watt fast charging ang kanilang smartphone. Ang provide nila 33 watt fast charging brick, di ba? So solid. Even sa Poco C75, 33 watts din, support lang ng 18 watts. So plus point yan kay Xiaomi na pinrovide nila to na mas higher fast charging rate, even though hanggang 18 watts lang yung kanilang smartphones. So yun mga ka-J-Vlog, yung aking first impressions after unboxing the Xiaomi Redmi 14C. Abangan nyo na lang po yung full review and yung game test ko dito sa smartphone na to. Definitely, a must buy din itong smartphone na to, lalo na sobrang mura niya lang. At kung interested kayo, huwag kayong mag-alala. Yung link niya nasa description box, yung product na itong 14C. Click nyo na yan para rekta add to cart na kayo agad dito sa Xiaomi Redmi 14C.